Kumusta po? Ako po, si Dr. Miguelito Reyes, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga kalalakihan lalo na ng ating mga senior citizen. Sa loob ng maraming taon, ang aking focus ay tulungan ang mga Ginoo na tulad ninyo na harapin ang mga kakaibang pagbabago na kaakibat ng pagtanda na may layuning mapalakas ang inyong sigla at pangkalahatang kagalingan. Naitanong niyo na po ba sa inyong sarili kung bakit ang ilang kalalakihan na nasa edad 70s pataas ay matikas pa rin kung lumakad masaya at malalim ang ugnayan sa kanilang mga misis at gumigising bawat umaga na puno ng buhay, samantalang ang iba naman ay tahimik na nahihirapan dahil sa mahinang sirkulasyon ng dugo, nanlalamig na pagnanasa at matinding kalungkutan. Ito po ay isang bagay na hindi madalas sabihin ng mga doktor, pero sasabihin ko dahil ito ang katotohanan, ang pinakamalaking dahilan kung bakit ang mga nakatatandang lalaki ay nahihirapan sa kanilang performance ay hindi ang edad, kundi kung ano ang laman ng kanilang plato. Opo, ang mismong pagkaing kinakain ninyo araw-araw ay maaaring dahan-dahang nagpapakipot sa mga ugat na responsable para sa inyong pinakamahahalagang tungkulin bilang isang lalaki. Ngunit narito po ang nakakagulat na bahagi. Merong 5 simple at natural na pagkain na maaaring makatulong na buksan muli ang mga baradong ugat na iyan at ibalik hindi lamang ang maayos na daloy ng dugo, kundi pati na rin ang inyong kumpiyansa, ang inyong koneksyon sa mahal sa buhay, at ang inyong sigla. Nakasama ko na ang libu-libong kalalakihan na ang pakiramdam ay sila'y tila hindi na napapansin o di kaya ay nawalan na ng pag-asa. At nasaksihan ko kung paano sila muling nabuhayan noong ayusin namin ang isang mahalagang bagay, ang kanilang sirkulasyon. Dito po nagkakamali ang karamihan. Hindi ito tungkol sa mga reseta, operasyon o mamahaling gamot. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinakamabisang solusyon ay matatagpuan na sa inyong kusina, ngunit walang nagpaliwanag kung paano o bakit ito epektibo, lalo na pagdating sa pagpapabuti ng daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. At huwag po kayong magkakamali, hindi lamang ito tungkol sa kalusugan ng puso, ito'y tungkol sa performance, lakas sa pag-ihi, intimasiya at dangal bilang isang lalaki. Kaya ano-ano nga ba itong 5 pagkain na ito at paano sila gumagana ng ganoon kabilis? Maya-maya lang po isa-isahin natin ang mga ito at ipapakita ko sa inyo kung paano nila natural na pinapataas ang nitric oxide, pinapabuti ang daloy ng dugo, at binubuhay muli ang inyong pisikal na sigla kahit lampas na ng edad 60. Hindi po ito uso-uso lang. Ito'y mga totoong solusyon na suportado ng pananaliksik at pinagkakatiwalaan ng libu-libong kalalakihan na aking natulungan sa paglipas ng mga taon. Walang masamang epekto, walang reseta, kalikasan lamang po ang gumagawa ng kanyang pinakamahusay na paraan. Pero bago natin talakayin ang listahang iyan, mahalagang maunawaan muna natin kung bakit humihina ang sirkulasyon pagkatapos ng edad sa sista, ano talaga ang sanhi ng paninikip at pagbagal ng mga ugat na iyan, at ano ang mga banayad na senyales na maaaring hindi ninyo napapansin sa ngayon. Dahil kapag naunawaan ninyo iyan, ang 5 pagkaing ito ay hindi lang magiging mga mungkahi. Mararamdaman ninyo na ito ang magiging gabay
pabalik sa dating sigla at lakas na dati ninyong tinatamasa. Kaya samahan niyo po ako. Baka nga po ang pangatlong pagkain ay tahimik lang na nasa inyong frigider at mas mabisa pa ito kaysa sa karamihan ng mga gamot na nasubukan na ninyo. Simulan na po natin. Beet ang natural na pampataas ng nitric oxide. Mayroong kakaiba sa beets na kahit ang pinakaskeptikal na mga ginoong nakausap ko ay nagugulat. Kapag una ko itong inirerekomenda, ang iba ay napapataas ng kilay. Beets talaga, Doc. Pero makalipas ang ilang linggo, bumabalik sila na may ibang ekspresyon ginhawa, minsan pa nga'y hindi makapaniwala. Doc, may nagbago. Gumigising akong mas buhay na buhay. Gumagana na ulit ang mga bagay-bagay. Ito'y dahil ang beets, kahit mukhang simple, ay isa sa pinakamakapangyarihang likas na paraan para mapanumbalik ang sirkulasyon, lalo na sa mga bahaging mahalaga paglampas ng edad 60. Ang beets ay mayaman sa dietary nitrates na kino-convert ng ating katawan sa nitric oxide, isang molekula na mahalaga para sa pagre-relax at pagpapalapad ng ating mga ugat. Kritikal ang prosesong iyan dahil kapag bukas ang inyong mga ugat, mas madaling dumaloy ang dugo, lalo na sa mga lugar na madalas humina kapag nagkakaedad. Para sa mga kalalakihan, nangangahulugan ito ng mas malakas na performance, mas mainam na intimasya, at mas mahusay na kontrol sa pag-ihi. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na nararamdaman nilang mas mainit ang kanilang mga binti kamay, pati na ang kanilang ibaba, parang may bumukas ulit. Hindi lang iyon pagbuti ng sirkulasyon, iyon ay pagbabalik ng buhay. At hindi po ito teorya lang, ito'y nasusukat. Ipinapakita sa mga klinikal na pag-aaral na ang regular na pag-inom ng beetroot juice o pagkain ng inihaw na beets ay nakakatulong magpababa ng presyon ng dugo, mapabuti ang endothelial function, ang kalusugan ng panloob na bahagi ng ating mga ugat, at magpataas ng stamina sa mga pisikal at intimong gawain. Pero higit pa sa mga numero, ito'y tungkol sa kung ano ang naibabalik nito sa emosyonal na aspeto, kumpiyansa, koneksyon, at panibagong pakiramdam ng pagkalalaki. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Lando, 70 anyos, biyudo na ng ilang taon, na nagsabing sumuko na siya sa romansa. 2 buwan matapos siyang kumain ng pagkaing mayaman sa beets, may nakilala siyang bago at sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko'y bumalik ako sa edad 40. Hindi ko alam na kaya pala iyon ng pagkain." Ang beets ay hindi isang mahiwagang tableta, pero ito'y isang napakalakas na panimula. Kahit gawing juice, ihawin o ihalo sa smoothie, sinusuportahan nito ang sirkulasyon sa paraang hindi kayang gawin ng karamihan sa mga suplemento. At para sa mga kalalakihang lampas, sinto, na nais manatiling masigla, presente, at konektado, ito ang isa sa pinakamatalinong pagkain na maaari ninyong idagdag sa inyong pang-araw-araw na kinakain. Pero simula pa lang po ang beets, dahil ang susunod na pagkaing ibabahagi ko ay hindi lang sumusuporta sa daloy ng dugo. Ginagaya nito ang epekto ng ilang gamot na pampalakas ng performance ng walang masamang epekto. At malamang nasa inyong lamesa na ito tuwing may picnic sa tag-init. Tingnan natin ng mas malapitan. Pakwan watermelon, ang Viagra ng kalikasan. Naalala ko pa ang itsura ng pasyente kong si Mang Teban nang imungkahi ko
ang pakwan. Napatawa siya at sinabing, "Dok, akala ko po ba may irereseta kayong seryoso?" Ngumiti ako at sinabi sa kanya, "Magtiwala lang po kayo sa akin." 3 linggo makalipas pumasok siya sa aking opisina na abot tenga ang ngiti. "Tama po kayo," sabi niya. "Gumagana nga." Alam niyo po, ang pakwan ay hindi lang isang matamis na prutas pang tag-init. Isa ito sa mga hindi gaanong napapansing sandata natin para mapabuti ang sirkulasyon at maibalik ang intimasiya sa mga nakatatandang lalaki. Ang nagpapabisa sa pakwan ay isang amino acid na tinatawag na L-citrulline. Kapag nasa loob na ng katawan, ang L-citrulline ay nagiging isa pang amino acid, ang L-arginine, na siyang nagpapalakas ng produksyon ng nitric oxide. Ang nitric oxide na iyon, tulad ng alam natin, ay nagre-relax ng inyong mga ugat na nagpapahintulot sa mas mahusay na daloy ng dugo sa buong katawan, lalo na sa pelvic region o balakang. At kapag mas maganda ang daloy ng dugo, doon lahat ay nagsisimulang gumana ng mas mahusay, mas matatag na performance, mas matibay na koneksyon, at mas natural na pagnanasa. Ito'y isang banayad na proseso, ngunit lubhang epektibo. Para sa mga kalalakihang lampas 60, kung saan ang natural na antas ng testosterone ay maaaring bumaba at ang pagiging elastiko ng mga ugat ay nababawasan, ang pakwan ay gumaganap na parang natural na sistema ng suporta. Hindi ito pumipilit ng anuman. Pinapahusay nito ang nais pa ring gawin ng inyong katawan. Isang lalaking ginamot ko, si Tata Kiko, 74 anyos, ang nagsabi sa akin na mahigit 1 taon na siyang hindi nakakaramdam ng buhay doon sa ibaba. Nagsimula siyang kumain ng pakwan araw-araw, ilang hiwalang pagkatapos ng hapunan, at sa loob ng ilang linggo, sinabi niyang nagsimula siyang gumising na may enerhiya sa umaga ulit, kapwa sa isip at sa pisikal. Ang kagandahan ng pakwan ay masarap ito at madaling idagdag sa inyong buhay. Hindi kayo lumulunok ng tableta o nakakaranas ng masamang epekto. Nag-e-enjoy lang kayo sa isang bagay na nakakapresko at matamis habang tahimik na inaayos ang daloy ng buhay sa ilalim ng balat. At para sa mga nakatatandang lalaki na pakiramdam ay wala na ang bahaging iyon ng kanilang buhay, hindi po. Naghihintay lang itong mabuksan muli. Pero kung ang pakwan ay dahan-dahang nagbubukas ng pinto, ang susunod na pagkain ay sisipain ito ng malakas. Hindi ito matamis o makatas. Sa katunayan, ito'y isang bagay na madalas hindi napapansin ng maraming lalaki sa bawat kainan. Ngunit ang ginagawa nito sa inyong mga ugat, lalo na sa mga patungo sa pinakapribadong bahagi ng inyong katawan, ay talagang kahanga-hanga. Huwag ninyo itong palampasin. Espinaca spinach. Ang dahon na nagbubukas ng mga ugat. Nakakilala na ako ng mga kalalakihan sa edad 60s at 70s na nagsabing pakiramdam nila'y nawala na ang kanilang kislap, pagod sa araw, walang koneksyon sa gabi, hindi na maramdaman ang init na dati nilang nararanasan sa kanilang mga relasyon. Ngunit kapag tiningnan natin ng lampas sa mga sintomas, ang ugat ng problema ay halos palaging pareho mabagal na daloy ng dugo. At ang solusyon, kadalasan nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple
at kasing hindi napapansin tulad ng espinaka. Opo, espinaka. Ang madahong gulay na ito ay maaaring hindi kapanapanabik pakinggan, ngunit ang ginagawa nito sa loob ng inyong katawan ay sadyang makapangyarihan. Ang espinaka ay mayaman sa natural nitrates tulad ng beets magnesium at folate, mga sustansyang nagbubukas ng inyong mga ugat, nagbabawas ng paninigas ng mga ito at nagpapahintulot sa sirkulasyon na dumaloy ng mas malaya. At para sa mga nakatatandang lalaki, nangangahulugan iyan ng mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at pinakamahalaga, mas malakas na daloy ng dugo sa inyong pinaka-intimong mga bahagi. May pasyente ako si Lolo Pedring, 69 anyos na noong unay nag-aalinlangan. Ngunit pagkatapos ng 3 linggo ng araw-araw na pagkain ng espinaka, pinasingawan sa gabi, o hinalo sa kanyang itlog sa umaga, bumalik siya na may luha sa mata at sinabing, "Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong lalaki ulit ako. Napansin ng asawa ko. Napansin ko. May nagbago. Ang pagbabagong iyon ay hindi mahika. Ito'y mas mahusay na paghahatid ng oxygen, mas magandang tono ng ugat, at mas tumutugon na nervous system. Ang espinaka ay hindi lang mabuti para sa inyong puso. Pinapakain nito ang buong sistema na nagpapanatili sa inyong konektado, tumutugon at buhay. Hindi lang ito tumutulong sa dugo na gumalaw sa inyong katawan. Tinutulungan nitong dumaloy ang enerhiya sa inyong relasyon. Iyong emosyonal na kalapitan, iyong pagnanasang humipo at mahipan bumabalik iyon kapag ang inyong katawan ay ligtas at suportado ang pakiramdam. At iyan ang tahimik na ginagawa ng espinaka sa likod ng mga eksena. Hindi ninyo kailangang kumain ng sandamakmak nito. Kahit isang dakok lang na idinagdag sa inyong mga pagkain ay maaaring magsimulang baligtarin ang nakatagong pinsala na maaaring idinulot ng panahon. At kapag naramdaman ninyong bumibilis ang inyong sirkulasyon, hindi lang ito tungkol sa mga pisikal na pagbabago. Ito'y tungkol sa kumpiyansa, dignidad at kabuuan. Ngunit kung ang espinaka ay dahan-dahang gumagana para suportahan ang daloy, ang susunod na pagkain ay maaaring mas makagulat pa sa inyo. Dahil hindi tulad ng mga gulay o prutas, ito'y malasa, maitim at halos parang isang luho. Ngunit ang ginagawa nito para sa kalusugan ng mga lalaki, lalo na sa silid-tulugan, ay ikinagulat maging ng mga pinakabatikang mananaliksik. Ating alamin, dark chocolate. Oo, tsokolate. Kapag una kong binabanggit ang dark chocolate sa aking mga pasyente, karamihan sa kanila ay tumatawa. Sinasabi mo bang ang tsokolate ay mabuti para sa daloy ng dugo ko? Tanong nila na tila nagbibiro. Ngunit kapag naipaliwanag ko na ang siyensya sa likod nito at nasubukan na nila mismo, ang tawanan ay nagiging tahimik na pagpapahalaga. Dahil oo, ang dark chocolate kapag pinili ng tama at kinain ng katamtaman ay isa sa mga nakakagulat na makapangyarihang pagkain para sa mga kalalakihang lampas 60 na nais mapabuti ang sirkulasyon at muling makakonekta sa kanilang intimong kalusugan. Ang dark chocolate ay puno ng flavonoids, mga natural na compound na tumutulong sa inyong mga ugat na mag-relax, bawasan ang pamamaga at pataasin ang antas ng nitric oxide sa katawan. Mahalaga,
Ang huling bahaging iyon, ang nitric oxide, ang tumutulong sa inyong mga ugat na bumukas at hayaang malayang dumaloy ang dugo. At kapag malayang makakadaloy ang dugo, lalo na sa ibabang rehiyon, nagdudulot ito ng enerhiya, sensitibidad at pagtugon. Tatalis na alala ko ang isang pasyenteng 77 anyos si Mang Andres na ilang taon nang nahihirapan sa kumpiyansa sa kanyang relasyon. Nagsimula siyang kumain ng 2 maliit na parisukat lamang ng 85% dark chocolate pagkatapos ng hapunan gabi-gabi. Makalipas ang 1 buwan, pumasok siya na nakangiti. Sinabi niya sa akin na sila ng kanyang asawa ay nagkaroon ng isang gabi na ilang taon na nilang hindi naranasan. Natural ang pakiramdam. Sabi niya, parang nahanap ulit namin ang aming kumpas. Yan ang kagandahan ng totoong dark chocolate. Hindi lang ito masarap. Gumagana ito kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Hindi ito pumipilit ng artipisyal na reaksyon tulad ng ilang tableta. Pinapalusog nito ang inyong mga ugat, sinusuportahan ang inyong puso at tumutulong ibalik ang pagtugon na dati ninyong ipinagwawalang bahala. At marahil kasing halaga rin nito, nag-aalok ito ng maliit na araw-araw na sandali ng kasiyahan, isang bagay na masarap sa pakiramdam habang gumagawa rin ng mabuti sa pisikal. Pero tandaan po, dapat tama ang klase. Pumili ng may hindi bababa sa 70% kokwa, mababa sa asukal, at namnamin ito ng dahan-dahan. Ang inyong mga ugat at ang inyong kapareha ay magpapasalamat sa inyo. Gayunpaman, kung nagulat kayo sa tsokolate, ang huling pagkain sa ating listahan ay maaaring mas makagulat pa sa inyo. Hindi ito matamis, hindi ito malasa. Sa katunayan, ang amoy pa lang nito ay at tubili sa ilang kalalakihan. Ngunit ang ginagawa nito sa loob ng inyong mga ugat ay talagang kahanga-hanga at maaaring ito na ang pinakamakapangyarihang pagkain para sa sirkulasyon sa lahat. Tingnan natin. Bawang garlic, ang tagalinis ng ugat. Kung may isang pagkain na minamaliit sa loob ng maraming henerasyon, ito ay ang bawang. Oo, alam ng mga tao na nagdaragdag ito ng lasa sa pagkain, ngunit ang hindi napagtatanto ng karamihan, lalo na ng mga kalalakihang lampas sentito, ay kung gaano kalalim maaaring linisin ng bawang ang mismong mga ugat na nagbibigay lakas sa inyong katawan, enerhiya at intimasya. May mga lalaking pumupunta sa aking opisina na nag-aalala, nahihiya, kahit na napapahiya na ang kanilang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. At paulit-ulit, kapag nag-focus kami sa pagpapabuti ng kanilang daloy ng dugo mula sa loob palabas, simula sa bawang bumabalik sila na may mga kwento ng tahimik na pagbabago. Ang bawang ay may sangkap na tinatawag na alisin na lumalabas kapag ito'y tinadtad o dinurog. Ang natural na kemikal na ito ay gumagana na parang iskoba para sa inyong mga ugat, tumutulong matunaw ang mga bara, plaque, build-up, magpababa ng presyon ng dugo, at mapabuti ang pangkalahatang pagka-flexible ng ugat. Hindi lang iyan para sa inyong puso. Ito'y nagbabago ng buhay para sa mas maliliit at mas sensitibong mga ugat sa inyong ibabang rehiyon. Isang lalaki, si Kaenteng, ang nagsabi sa akin na nagsimula siyang magdagdag ng sariwang bawang sa kanyang mga hapunan na hindi gaanong umaasa. Ngunit sa loob ng ilang linggo
napansin niya ang isang bagay na banayad, ngunit makapangyarihan, mas mainit na ang kanyang mga kamay at paa, nabawasan ang kanyang pag-ihi sa gabi, at mas gising ang pakiramdam ng kanyang katawan. Pinakamahalaga, sabi niya, naramdaman kong konektado ulit ako sa sarili ko at sa kanya. Hindi ito laging madali sa simula. Matapang ang lasa at maaaring manatili ang amoy. Ngunit ang naibibigay sa inyo ng bawang bilang kapalit ay higit na matimbang kaysa sa unang kagat. Sinusuportahan nito ang mas maayos na daloy ng dugo, pinapahusay ang paghahatid ng oxygen, at tumutulong muling itayo ang pundasyon ng inyong sigla ng walang gamot, walang mga pamamaraan, kundi tunay na natural na paggaling. At kapag isinama sa apat pang pagkain na ating tinalakay, lalo itong nagiging epektibo. Dahil habang ang bawat isa sa mga pagkaing ito ay makapangyarihan ng mag-isa, ang tunay na mahika ay nangyayari kapag pinagsama-sama ninyo sila na sumusuporta sa inyong sirkulasyon, mga hormone at nervous system na parang isang buong koponan na nagtutulungan. Kaya paano ninyo nga ba talaga isasama ang mga ito sa inyong pang-araw-araw na gawain? Ano ang itsura ng pagbuo ng isang plano na pampalakas ng sirkulasyon at pampanumbalik ng intimasya pagkatapos ng edad 60 na madali, masarap at napapanatili? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano ito lahat nagkakatugma. Dito magsisimulang mag-click ang lahat. Paano nagtutulungan ang mga pagkaing ito? Bawat isa sa mga pagkaing ito, peach pakwan, espinaca, dark chocolate at bawang, ay may kanya-kanyang natatanging benepisyo. Ngunit kapag pinagsama-sama ninyo sila, may isang makapangyarihang nangyayari. Para kayong bumubuo ng isang koponan kung saan alam ng bawat manlalaro ang kanilang papel. Ang isa ay sumusuporta sa nitric oxide, ang isa ay naglilinis ng inyong mga ugat, ang isa ay nagpapalusog sa mga daluyan ng dugo, habang ang kasunod ay nagpapababa ng presyon at pamamaga. Sa paglipas ng panahon, ang inyong sirkulasyon ay hindi lamang bumubuti, ito'y nagbabago. May mga pasyente akong sumubok ng isa o dalawa sa mga pagkaing ito nang hiwalay at nakapansin ng banayad na pagbabago. Ngunit ang mga ginoong nag-commit na isama ang lahat ng 5 sa kanilang lingguhang rutina, doon ko nakita ang mga tunay na tagumpay. Isang Ginoo, si Don Ernesto, 7 anyos, ay nag-aalinlangan, ngunit pumayag na subukan ito sa loob ng 30 araw. Sinimulan niya ang kanyang umaga sa beet juice at omelette na may espinaka, kumakain ng pakwan. Pagkatapos ng hapunan, nagdadagdag ng bawang sa kanyang mga sabaw at tinatapos ang kanyang araw sa isang parisukat ng dark chocolate. Sa pagtatapos ng buwan, sinabi niya sa akin na hindi na sumasakit ang kanyang mga binti kapag naglalakad. Mas malinaw ang kanyang isip, mas mahimbing ang tulog, at ang pinaka-nakakaantig sa lahat, napansin din ng kanyang asawa ang pagkakaiba. Hindi ko ito inaasahan, sabi niya sa akin. Pakiramdam ko'y nabawi ko ang aking katawan. At iyan mismo ang layunin ng mga pagkaing ito. Hindi lamang sila tumutulong na mapabuti ang daloy ng inyong dugo. Sinusuportahan nila ang inyong kumpiyansa, muling binubuo ang inyong enerhiya, at ibinabalik ang emosyonal na koneksyon na kinatatakutan ng maraming lalaki na nawala na dahil sa edad. Hindi po ito dieta. Ito'y pagbabalik sa kabuuan.
Bawat pagkain ay nagiging isang pagkakataon para gumaling, hindi lang para mabuhay. Hindi ninyo kailangan ng perpeksyon. Kailangan ninyo ng pagiging tuloy-tuloy. Kahit maliliit na pagbabago araw-araw ay maaaring magdulot ng malalaking pangmatagalang benepisyo, lalo na kapag nauunawaan ninyo kung paano nakatali ang pagkain at daloy ng dugo sa pinakasentro ng inyong pagkalalaki at kagalingan. Ngunit bago kayo magtungo sa palengke o gumawa ng anumang pagbabago, nais ko kayong iwanan ng isang huling mensahe. Dahil ang pag-unawa sa mga pagkaing ito ay isang bagay, ngunit ang pag-alam kung ano talaga ang nakataya, kung babalewalain ninyo ang inyong sirkulasyon pagkatapos ng edad 60, iyan ang bahaging hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa huli na ang lahat. Kaya sa huling bahaging ito, hayaan ninyong kausapin ko kayo bilang kapwa lalaki tungkol sa kung ano ang mangyayari kung wala kayong gagawin at bakit hindi pa huli ang lahat para baguhin ang lahat. Isang pangalawang pagkakataon sa lakas at koneksyon. Maraming taon na akong umuupo sa harap ng mga kalalakihang tulad ninyo. Mga lalaking pakiramdam ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon, na tahimik na tinanggap ang ideya na ang pagkapagod, pagkawala ng koneksyon at humihinang intimasya ay presyo lamang ng pagtanda. Ngunit narito po ako para sabihin sa inyo, hindi iyan ang katotohanan. Malayo po sa katotohanan. Ang paulit-ulit kong nakikita ay ang katawan, kapag binigyan ng tamang suporta, ay kayang makabawi. Kahit pagkatapos ng edad 60, kahit pagkatapos ng 70. Minsan ang kailangan lang ay isang pagbabago sa laman ng inyong plato para lumikha ng pagbabago sa inyong pakiramdam, pag-iisip, pagkilos at pagmamahal. Itong 5 pagkain na pinag-usapan natin ngayon ay hindi hype. Hindi ito isang lumilipas na uso. Sila ang mga pundasyon ng daloy ng dugo, at ang daloy ng dugo ay buhay, bits para buksan ang inyong mga ugat, pakwan para gisingin ang natural na pagnanasa, espinaka para suportahan ang bawat pintig ng puso, dark chocolate para i-relax ang mga ugat, bawang para linisin ang mga ito. Kapag ginamit ng sabay-sabay, hindi lamang nila pinapabuti ang inyong mga numero, ibinabalik nila ang inaakala ng maraming lalaki na tuluyan nang nawala ang kakayahang kumonekta ng malalim, mag-perform ng may kumpiyansa at muling makaramdam ng dangal sa sariling balat. Alam kong hindi ito laging madali. Marahil ay nahiya kayo, marahil ay nanahimik kayo tungkol sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong katawan. Ngunit pakiusap, pakinggan ninyo ako kapag sinabi ko ito, hindi kayo nag-iisa at mayroong paraan para sumulong. Hindi ninyo kailangan ng isa pang reseta. Kailangan ninyong maniwala na ang inyong katawan ay gumagana pa rin at nais nitong lumaban para sa inyo kung bibigyan ninyo ito ng pagkakataon. Kaya magsimula po tayo ng dahan-dahan. Gumawa ng isang pagbabago ngayong linggo. Isama ang isa sa mga pagkaing ito sa inyong pang-araw-araw na rutina. Pansinin kung paano tumutugon ang inyong katawan. At higit sa lahat, huwag sumuko sa inyong sarili. Dahil ang lakas pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa pagiging kung sino ka dati. Ito'y tungkol sa pagiging kung sino ka talaga dapat, isang lalaking pinipiling mabuhay ng lubusan. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes. Ang pinakamalalim na katotohanang natutunan ko
sa aking karera sa medisina ay ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa paggaling at sigla, anuman ang edad, kung bibigyan ninyo ito ng tamang mga kasangkapan. Hindi pa huli ang lahat para mamuhunan sa inyong sarili para bawiin ang inyong enerhiya at para palalimin ang inyong mga koneksyon. Ang kapangyarihang baguhin ang inyong pakiramdam ay madalas na nasa simple at tuloy-tuloy na mga pagpiling ginagawa ninyo, araw-araw mga pagpili tulad ng mga pagkaing inihahain ninyo sa inyong plato. Huwag maliitin ang epekto ng pag-aalaga sa inyong katawan mula sa loob palabas. Karapat-dapat po kayong makaramdam ng lakas, koneksyon at sigla sa bawat yugto ng buhay. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa inyo, kung nakatulong po ang impormasyong ito, pakitype po ng oo sa comments sa ibaba para malaman ko. Huwag kalimutang mag-subscribe kung naaangkop sa platform para sa mas maraming kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda, at pakishare po ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong mahipo.